Ano kaya, since meron ka na naiisip, since hindi mo ipupush through yung salaries, ano yung sa tingin mo parang magiging pang-start up mo na isushoot ng film? Sorry. Kung ano? Yung first film ko ba? Kung hindi ko ipupush through kasi masyadong ambitious, siguro drama. Drama. Thank you. Kasi, di ba, parang as an actor, parang may experience na rin ako kung paano tumatakbo yung isang drama show. So, maganda na rin pag mag-direct ka. Alam mo na kung saan mo i-focus yung story, saan mo babaliin. Kaya mo rin ba yung ikaw yung mag-direct tapos ikaw rin Coco Martin ka pala eh. Parang ganon. Siguro, pag marami na akong experience. But thanks, don't you think it will become a conflict later on? Na for example, you were the actor, there's another director, and then you have something you want to express na parang mas maganda ata kung ganito yung ginawa. Pero you're gonna keep it to yourself kasi actor ka in that project. Siguro, it's all about respect sa katrabaho mo. I mean, pag umaarte ka naman, hindi ka naman niya parang, hindi dapat ganito, tapos papakita niya yung acting. So, sa kanya-kanya kasing take yan eh. May kumbaga, iba yung take ko sa shot na to, iba yung meaning nito para sa akin, iba rin yung meaning niya. So, parang hindi ko pwedeng i-judge yung painting. Kunyari may painting, diba? Parang hindi mo pwedeng sabihin, ang pangit naman ito kasi iba yung interpretation ng gumawa. So sa tingin mo, it won't affect your acting? Hindi naman. Kasi nasa utak mo yun eh, parang, gets. Iniisip ko rin yan. Pero sinabi ko sa sarili ko na pag artista ako, hindi ako pwedeng magmarunong sa director namin. Kasi siya pa rin yung director namin. respect the vision. Yeah. If magiging director po kayo, sino po yung ideal artist na gusto nyo maging artista dun sa? Ang gusto ko pong maging... Actually, hindi ko pa napag-isipan yan. Pero parang nai-intrigue ako kung paano ko i-direct yung mga batikan na artista. Parang ang hirap nun, diba? As a young director, paano mo i-direct yung parang mga Christopher De Leon, parang mahirapan ka. Pero mga friends mo ba, parang magiging stricto ka ba? Well, ako kasi pag nag-work ako, talaga ako, seryoso ako eh. So, pwede tumatawa ako on the side, pero pag work. So, siguro lalo na pag director, kasi naranasan ko mag-direct, nag-shoot kami ng music video. Dami mong kailangang isipin, dami mong responsibility, so wala ka talagang time para makipag-chismisan. So, siguro, medyo mas seryoso ako ng konti, pero hindi naman mawawala yung parang closeness na. Different topic mix, di ba? Kasi iba na yung format ng TVB. GMA is like the main network, tapos others would come in as content provider. Like sa ABS, may mga shows sa GMA. Competition yan between actors na, di ba? What can you say about that? Well, welcome naman sila sa network namin dahil bilang artista, Ikaw nagturo ng sagot. Hindi. Hindi, I mean, bilang artista, at the end of the day, naghahanap buhay lang naman din. So, di ba, pag nawalan ka ng trabaho, sino ba naman ako para i-gatekeep yung work opportunity sa bahay namin? So, definitely, makakaroon. Your showtime experience. I know it's been a while. Masaya. Very yata siya. Very welcoming sila, especially Kuya Bong. Ano feeling mo nung doon sa studio na may ano ka ba? First time mo yun, pumunta ng ABS. Kinabahan ka ba? May kaba nung una, may kinakabahan kasi unfamiliar yung lugar eh. Kung magpa-perform ako sa all-out stage, parang alam ko yan, gamay na ko yan. Pero yung magsasayaw ko sa ibang stage, tapos iba yung mga broad, medyo kakabangan lang. Pero once na nag-start na yung music, parang di ko na naisip yun, nag-enjoy na lang ako. And then pumasok yung hosts, sobrang welcoming nila. Wala na, parang nag-enjoy na talaga ako. Tapos, ayun, yung prod, sinasabi nila na alagaan ka namin dito, huwag ka mag-alala. So very first performance mo yun sa ABS.
stage. First ko yun. Pero ikaw ba, meron bang artista doon na sa moment starstruck ka or na-intimidate or baka akala mo hindi ka Siguro yung si Kuya Bong, yung medyo nagulat ako kasi hindi ko in-expect na magiging ganun siya ka-warm. So, yun yung parang unexpected na nangyari sa anong araw. Kasi si Isabel hindi naman foreign sa... galing. Yeah. May mga sinabi ba siya na Tips. pag pumunta ka doon? Wala naman. Kaya si Kuya Ryan, Ay, nakakasama. hindi ka ba nagselos doon? Saan? Tinutokso ka na sila. Ay, hindi. Kaibigan. Hindi kasi... Tinutokso sila. Pumunta daw palagi si... Dati sa condo nila. Totoo, hindi ka nagselos kay Ryan? Hindi, kasi Or ano, aware ka sa ganun? mabait naman talaga si Kuya Ryan. Secure siya. Tapos yun, napagkukwentuhan din namin na tita na kunyari, bibisita ako sa dinner, may kumakain sila ng kimchi. Yun, laging galing kay Kuya Ryan, kaya nakakatuwa. So wala ka pang pinagselosa? Na? Kay Secret. Oo nga. Secret. Ay nako, meron na. Sino? Ito sa sinisipin lang, dali kayo magsabi nung wala. Pero nagseloso ka ba? Nagsiselos din naman ako. Pero hindi masyado. Pero hindi yung selos na malala na... Hindi naman ako grabe magselos eh, ano lang. Papalambing selos. Pero pag gano'n ba, do you have to say yes or do you have to keep? Pinaparamdam ko. Hindi ko naman sinasabi. Kasi kunyari sa relationship, di ba, parang ang boring naman, uy, nagsiselos ako. Di ba? Dapat paparamdam mo sa kanya na, bahala ka, galit ako sa'yo, tampo ako sa'yo. So makiramdam na lang siya. Nangyari na ba yan lately, Mix? Saan? Yung kanya na style. Parang pinaramdam. Normal naman yun, normal. So nangyari nga? Oo, no. Paano ma-appease ang isang legal? Paano? Paano ma-appease ang legal consent kapag nagsiselos? Hindi, joke lang. Paano ma-appease? Oo, di ba? Matanggal. Wala eh, ano lang eh. Paano bumawi Kasi sa'yo? syempre hindi mo sinabi eh. Hindi yung maalala. Hindi, mararamdaman niya, wala, lambing lang. Tapos, minsan kasi pag hindi ako nakakain, medyo grumpy rin ako. Kaya ngayon grumpy ako, hindi pa ako makain eh. Medyo... Mukhang doon sinekwe. Hindi. Ayun, so kaya... Usually pag nakakain din ako ng masarap, parang nag-good mood ako, nakakalimutan ko yung... Actually, I agree. Diba? Uy, tikman mo to, sarap nito. Pam. Ikaw ba, do you like birthday surprise?